ang kahirapan, huwag kang panghinaan. Darating at darating din tayo sa ating inaasam. Tuloy lang, Panginoon ay di tayo iiwanan. Magtiwala ka lang, di ka niya iiwanan. Basta magtiwala ka lang, di ka niya iiwanan. Basta magtiwala. Panginoon, hindi tayo iiwanan kahit na nahihirapan, patuloy na gumapang. Ituloy mo lang kung anong nasimulan, huwag magkatubili o magalangan. Maniwala sa sarili, umabante at di baling dahan-dahan. Importante, umuusad lang nang walang inaabakan. Danas na ako sa lahat, paghihirap at bigat makikita sa balat, sa kaliwat ugat, kung paano kataway pinaiyak. Sa bawat pagpataka merong aral at inspirasyon na tumatak, dahilan kung ba't patuloy akong Lagay ng ipot ng manok or chicken dung, kailangan nating ipa-stock 6 months to 1 year. Ang kalaga nito upang ma-minimize natin itong tinatawag na E. coli at Salmonella, no, sa ating chicken dung. Hindi man siya 100% na mawala, at least na yung bakterya na nandyan sa ipot ng manok ay malis natin, no, para maging safety din naman ang ating mga trabahante sa paggamit nito. Kung makita nyo, napaka dry, no, dry as in dry. Makikita nyo may halo pa siyang rice hull. Itong rice hull ay nagtataglay din ito ng antibacteria, kaya hinahaluan natin. Kung makita nyo, napaka dry. So, umpisa natin. Kung makikita nyo ay hindi namin ipinaararo, diretso naming nilagyan ng linya, no, para sa ating kalabasa. Kasi itong area na to bagong bukas at saka hindi madali kung ating ipaararo. Na kung hindi nyo alam, dito sa amin ay napakamahal ang sahod ng mga tagapag-araro namin. So napakalaking gastos na kung ating ipaararo na wala pang tanim. So tataniman muna natin bago natin ito ipaararo para hindi tayo magiging lugi, no, sa pagpatatrabaho. So kadalasan ang maganda is yung good soil preparation, no, good land preparation sana. Kaso lang sa nakikita namin, itong area na ito is bagong bukas. Matagal na itong hindi napagtaniman. So, kung makita nyo is maraming mga kahoy na natira, no, yung mga naputol na natira, no. Kaya ganito lang ang ginagawa natin. Kasi sa bilang isang farmer, kung hindi tayo magiging mautak, laging malaki ang gastos natin at hindi natin alam na pagdating sa harvest time natin na magiging mura or mahal, o kaya yung produkto natin ay magiging abundant ba siya or kunti lang, no, dahil hindi natin hawak ang panahon. Hindi natin pwedeng makontrol ang panahon pag pahintulutan ng ating ama na yung ating mga panim ay masisira dahilan sa bagyo o matinding ulan. Lalo na ngayon ay simula ng umulan, wala nang tigil, araw-araw naka-schedule na palagi ito sa amin, ha? Ang ulan ay palaging na bumabalik tuwing hapon, kaya magiging pwedeng makasira ng ating tanim, no? So ito na, ito lang ang gagawin natin. So maggawa tayo ng hole, no, hole. Pagkatapos lagay natin ipot ng manok, pang sa ganon nandun siya sa ilalim, at tapos takpan natin ng lupa, no. Kung makikita niyo, ipakita ko sa inyo ang resulta, no, ang resulta ng ating ito na, naka na siya,
Tinatawag nito. Medyo nakabundok na siya. Oh. Ito na. So ito na, dito natin ilagay ang buto ng ating kalabasa upang sa ganun pag bumibitaw na siya ng mga roots niya, doon mahawakan niya sa ilalim yung ipot ng manok. Okay, so yun lang muna. Maraming salamat po sa inyong panonood.